Hi everyone! May nakita kong orchestra! Tap na natin yung last minute. Daddy, tingnan mo yung taxi. Babe! Ayan, are you traveling to Hong Kong? Or may plano kayong mag-travel pa lang? Well, perfect tong vlog na to, friend. Kasi first time in a long time na makakasama ko ang buong family sa Hong Kong. Kaya sobrang happy ako. At saka sobrang exciting din kasi sasama ko kayo. Gawa tayo ng realistic na 3-day itinerary sa Hong Kong. Ay, nakakatuwa naman. O dahil dyan, mag-subscribe na kayo and watch this vlog! Hi, I'm Chris, a Rakitera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Sana maka-afford natin na mapadala si Liam Sa abroad for school. Ay, pwede. Sarap nun, ha? Just manin Jesus loves me. I don't know what's the lyrics. We just arrived at Hong Kong International Airport and nakuha ko na yung ating SIM card. Ayan siya. Nabili ko sa Klook. So, sineset up na natin yung last minute na preparations natin bago tayo sumakay ng train. Pero na tayo. Hindi na nga ako matulog. Hindi ba tayo mag-bus? Yung gabas tayo, niloloko ka lang ni Mami. Ready na yung mga cellphone namin. May cellphone na tayo din isa-isa. At dahil mas efficient ang public transportation abroad, lagi kaming nakabus papunta sa main city or kung saan kami nakapag-book ng Airbnb. Nasa ano to, 41 HKD siguro. So mga roughly around 300 to 350 pesos isang tao. Ang ginagawa pala namin, we never count our travel day as our day one. Yung travel day lang talaga siya. Kapag nagsiksik ka ng sandamakmak na activities dyan na gagawin mo, ang ending, pagod ka na sa biyahe, papunta dun sa bansa, pagod ka ba sa paglilibot, hindi ka pa nakaka-recover, friend. Heighten lahat ng emotions nyo, mag-aaway-away kayo ng mga kasama mo. Ano, siguro naka-solo travel ka, okay lang yun. O diba, ang una nating gagawin today ay kumain sa Hong Kong Karinderya. $45 yung ganito karami. Bali, tatlong ulam siya. May tofu, giniling, tsaka ang request sa isang gulay. Sana ito may kamali ng pili. It's a feast. Nakaka-card? Yeah. Parang ano siya? Ano yung Thai basil? Ano tawag ko sa Mami, kanila? it's a feast. Kalimutan ko. Ano? Saka very good ni Liam kasi ako na niyang nire-request pag kumakain kami sa ganito. Gulay! Sarap lang. Giniling. Oo. Parang yung may Thai basil. Ano tawag ito? Pat krapaw ba yun? Chinese style. Para sa ating official day 1 dito sa Hong Kong, sa Disneyland tayo pupunta. Pero tingnan niyo anak ko, bangag na bangag. Bakit? We had to wake up at around 5:30 in the morning para masulit natin yung hotel breakfast. Tsaka para may enough time tayo makapag-travel kasi halos isang oras ata from our place papunta sa Hong Kong Disneyland. Tapos naka-early pass pa kami, o di ba? Ang bongga natin dun. Kaya ako nag-nap muna ako on our way. Syempre, nabuhayan na ang lahat nung nakita natin yung official train ni Disneyland. Isa lang ang biyahe nito. Papunta lang talaga siya ng Disneyland. Tapos, ang dami nagpapapicture sa loob kasi ang ganda ng interiors niya. Hi everyone! Welcome back to another vlog! Andito tayo ngayon sa Disneyland. Nakikita nyo ba? Wala kasi ako nakikita. Backlit eh. Super nice weather! Hindi sobrang mainit. Disneyland opens at 10 a.m. Minsan 10:30. Pero dahil may fast pass tayo, we get to go inside an hour early. Medyo nagmamadali na kami kaya hindi ako masyado nakapag-vlog. Unahin na natin yung World of Frozen! Would you say that we're a late orgasm?冰雪王國，我都係斯特都係耶！一齊見。
So, sobrang sikat nitong World of Frozen. Kaya ito talaga inuna namin. And I wanted to know if this ride was worth it. If you're a big fan of Frozen. Syempre, kasi ang daming mga, ang tawag nila doon, animatronics ba yun? Ng mga Frozen characters. Ang saya-saya. Pero itong drop na to, ito lang yung pinaka, yan na yung pinaka-ride. Ganyan na siya. And then the rest, para lang kayo nakasakay sa bangka. Pero masaya pa rin naman siya. Sorry guys, hindi kami nakapag update, but this is our second ride. Yeah, how was the Frozen ride? Good na, first time in forever ako sa slide. Friend, yung mga nagmamadali tayo kasi nag-early pass yung mga late. O, diba? Then, ano lang na 5 minutes tayo late. Ay nako, ang dami ko chika sa inyo, pero magra-ride muna tayo nito roller coaster. Ay, grabe. Magka-40 na si Mami Kish nyo eh. Eto na naman tayo na eh. Napa-exercise. Buti na lang, nag-training ako for this. Ano training? 10,000 steps a day to friend. Ang laking bagay na meron kayo nung Disney app para makita nyo kung saan tayo papunta, girl. O, kasi hindi ko naman kabisado dito. Liam, kamusta? May nakita kong orchestra. Hanapin na natin ang Toy Story. Third ride na tayo. 10 minutes na lang, the park will officially open. I highly recommend you get the early pass. Kahit nakakaloka kami nagmamadali. Pag nag-early pass, early din dapat pumunta. Hindi pala early lang Talaga pa. naman yung mga late nag-early pass, delete ng 5 minutes. Sakay natin yun John, sakita mo yan? Yes! Oh my God! Ay nga pala, may kasama pala kami sa maingay. Oh my God, wala. By the way, first time pala ni Jomel sa Disneyland. Siya yung kasama ko sa Cosmo Prof. So bago tayo sumakay ng rides dito sa Toy Story Land, nag-CR muna tayo. I love the CR dito sa Toy Story kasi kung sakaling na eeta kayo, merong seat cover friend. Gusto niyo ba ng come poop with me sa Disney video? Anyway, meron ding water station somewhere doon. Mahina lang ay water pressure but it does the job. Naalala ko dati yung huling Disney ko ata wala pang water refilling station. Parang kailangan mo yumuko or baka ibang lugar ata yung naalala ko. Sa tayo? Doon. Ay, sabi mo, hi guys! Hi guys, sasakay tayo ng kotse. Sakay tayo ng kotse. Yan, ganon. Ang lalakas sa loob namin! Grabe! Daddy, ang lakas sa loob natin! Buti na lang hindi pa masyado mahaba yung pila. Almost there! Grabe! Alam nyo, gusto ko sanang itakas na mag-shoot pero bawal pala. Oo. Nakakaloka. Daddy, para ako malalaglag sa Oo, pumikit na ako. Parang, okay Lord, kunin mo na ako. Bahala ka na sa Yung akin. pangalawa, pumikit ako. Yung pinakamataas, sabi ko, hindi sulit kung ipipikit mo. Grabe. Sobrang to. Sulit. Merong isang guest na pasaway. Nag-cellphone siya. Tumigil tuloy kami. Tumigil kami isang beses. Lagi kayo mag-start sa dulo. Para yung mga tao nagmamadali sa Frozen, saglit lang Grabe, yung ride na yun. Takbuhan Oo. sa Frozen, no? Dito tayo. Walang pila. Ay, that was fun. Mama Kish nyo, parang pagulong-gulong Ganun pala feeling ng mga gamit ko sa bag ko. Pag madilim, tas naaalog. So, hindi ka lang kung napapansin nyo, pero nagpapasungan na yung mga tao. Ang daming tumatakbo, Daddy. Mas stampede na tayo nito. So, sa Jungle River Cruise na tayo, friend. Sulit na. Ayan na. Buti medyo manageable yung pila.
Magpapananghali na nung time na to at na-realize namin na may ginawa kaming mistake, which is yung hinabol pa namin yung breakfast sa hotel. Nag-breakfast kami 6:30 pa noon. O diba, anong oras na to? Mag-aalas 12 na. Di gutom na lahat. Tapos, dahil nga kakamadali namin, nakalimutan namin bumili ng pagkain sa 7-Eleven. Yes, pwede kang magdala ng mga pagkain for personal consumption. Pero meron din sila syempre restrictions. You just have to check their website, and then at the same time, may mga kainan din naman mga restaurants doon. Pero mahal, friend. Parang mas okay pa rin kung mag 7-Eleven alarm. Manonood tayo, Liam, ng concert. Gigil ah. At first, akala ko, hindi ko masyado may enjoy to. Pero surprisingly, kasi napaka-nostalgic nung mga kanta. Nakakatawa. Mapapasayaw ka, mapapakanta ka. At saka, ang galing din kasi medyo, ano ba, realistic ba yung term doon? Kasi pag may tumalsik na tubig, may tatalsik na tubig sa'yo. Pag may malakas na hangin, may malakas na hangin na tatama sa'yo. Ganon. Ang saya! Kahit medyo may edad na, sigurado ko mag-i-enjoy dito. At this point, hindi na namin kinaya, friend. Sobrang gutom na kami. Medyo pagod na kami. Kung pipilitin pa namin mag-isa pang ride, baka mag-away-away na kami. Kaya napunta kami sa may City Gate. O di ba, apakalayo pa. Hindi, actually, isang train ride na lang naman yun. Napunta kami City Gates, lumabas muna. City Gates? May S? Lumabas muna kami. Pwede ka naman lumabas eh. Tapos bumili kami doon ng bakehouse. Tapos bumili rin ako ng roasted chicken na may kanin. Tsaka siopaw. Andun sa paper bag. Ayun yung kulay blue. Naipasok ko pa yan sa Disneyland. Tapos nakakain pa kami dyan. Hindi naman kami sinita kahit na nakita nila may dala kamang pagkain sa loob. Tulog na si Liam. Napapa ako. So festive right now dito sa Disneyland. Apakainit lang. Wala na akong makita. Nakatuto kasi yung spotlight sa amin. Ay lang, maganda rin. Tingnan mo. Oo. Nisip namin saan kami pupwesto eh. Kaso nakaharang to. May Christmas tree kasi. Ayun na nga, nagsa-strategize na kami kung paano namin mapapanood ng komportable at saka magandang angulo yung Momento Show. Yun yung may fireworks, oo. Mga mamayang alas 8 pa naman yun. Alas 4 na ngayon habang nanonood ata kami na itong Moana. So medyo nag-energize, nag-recharge kami. Buti na lang talaga nag-early pass tayo. Tapos lahat ng rides na kaya natin masakyan, ginawa natin first half of the day. Kasi sobrang pagod na kami at saka ang haba na ng pila. Kahit medyo malamig-lamig ang panahon, friend, nitong time na to pag nagkakasiksikan ng mga tama siya, may jutox! Malaking bagay din na may map kasi makikita nyo kung saan yung mga areas na nagkakaroon ng show. Maaga kayo makakapila. Nag-aantay na lang kami ng parade. Dito kami nakapwesto. Buti na lang dala ko yung cover ng stroller. Oo. Malaki na si Liam para sa stroller. Pero kailangan talaga naka-stroller dito kasi kahit ako magka-40 na sana naka-stroller. Daddy, how are you? Okay lang. Masaya, pero pagod. Pagod, pero masaya pala. Sobrang memorable nitong pag-visit namin sa Disney this year and sobra talagang special kasi we're talking about moments na talagang tatatak Yung Disney Momentos experience na to, napaka-bucket list niya, friend! You have to see it! And alam niyo yung feeling na the moment the music starts, tapos the lights, they begin to dance and suddenly you're brought back to your childhood. Ganun siya! Grabe, wala siyang katulad. And I was holding Liam's hand, tapos naisip ko, ito na yun. Sana ko ano yung nararamdaman ko, nararamdaman din na anak ko. Kasi core memory namin dalawa to. And it was so nostalgic, napaka-emotional. And for a few minutes, parang, wow, nag-time travel back ako sa aking childhood. Nag-slow down ng mga bagay-bagay. And you're reminded of your dreams, yung mga hopes mo. Tapos parang biglang, uy, may magic ulit. Alam mo yun, yung everything you used to believe in as a kid, biglang, ito na siya, nakikita ko na siya sa harapan ko. And now, watching it with my family,
Franny, ibang klase siya. Nakakaiyak. Ganun siya. Ganun level siya. Very heart-tugging. Tas once in a lifetime moment. Good morning, friends! Medyo nag-flicker. Hindi ko alam paano ayusin yung setting. Andito tayo sa Australia Dairy Co. Hi, Daddy! Ayan. Bakit siya nag-flicker? Dito tayo! Frenny, medyo maingay dito ha kasi sobrang daming tao. And order na tayo. Meron kaming cashier sa table. Kita niyo yung mga baso nila. Oh, anyway, tara order na tayo para makasimula na tayo mag-breakfast! Sarap ba? You like it? Yum! Okay, ako naman. Titikman natin kung masarap yung scrambled eggs nila. May lasa! Malinamnam! Thank you so much. Milk tea. Sarap. Porpok. Masarap. Tingnan natin yung pinagmamalaki nilang, ano ba to? Macaroni na may ham. Tikman ko kung may lasa. Careful matapon. Yum. Good, good, good. You have to mix it though. No. Okay. Masarap, friends. Sa iba, walang lasa to. Franny, that was good. Of all the places I had, yung macaroni and ham, dito lang may lasa. The rest, ewan ko, ayaw nila maglagay ni betchin. Pero ito masarap, malinamnam. Yung mga drinks today, magkain ko ng egg and bread. At saka ginom ako ng milk tea kanina. So, tikman natin. Can I just use my hand? Yeah. I need some, honey. Nasa mantika lang siya. Go. Sarap. Yun lang kailangan paspas kayo kumilos. No, love, no? Hindi ka makakapag-fine dining restaurant. Kasi yung isang nasa harap namin, kakatapos lang ni Kuya masubo yung huling macaroni, sabay kinuha na yung plato. Kaloka. We started so strong sa day 1, no? Disney kaagad. Yun na ba yung climax na ating trip? Syempre hindi. Sa day 2, gagawin natin, kainin na natin lahat ng gusto nating itry na Hong Kong food or mga street food or mga trending food na nakikita natin sa social media. But I have to be honest with you guys na medyo may kamahalan talaga ang pagkain sa Hong Kong. Pero ang laki naman din ng portion size nila. Kaya para sa amin tatlo, madalas dalawa lang yung in-order namin. Kain na tayo. Ano gusto ko niya? Chicken or crispy pork? Crispy pork frank. Ano ba't na? Sarap. Uy, nalaglag pa. Nalaglag pa siya lang. Bone. Ha? Gano'n natin itong scallop sauce nila. Sarap mo. Mahagod dito yung ano. Mahagod yung init. Excuse me. Tadan! Sarap. Chicken masarap, no? Sarap ng baka, baby.
Mapapansin nyo, sinusubuan namin si Liam sa mga ibang kain namin, ano? Kasi itong batang to, napakatagal nito kumain. At saka matagal niyang busog. Eh ako, gusto ko, kahit na medyo busog ako, gusto ko mag-try ng ibang pagkain. So, ayan, para lang maging manageable tong food trip natin. Friend, pag hindi ko sinubuan yung batang yan, baka mag-away kami. Napakatagal kumain, 2 oras. Nakita ko to sa Instagram. Tikman natin kung masarap siya. Iba-ibang flavors daw to. Sana iba-iba talaga yung flavor. Bakit magkakapareho ng shape? Peanut something siya. Ang sarap ng wrapper. Sarap ng wrapper, love. Ang sarap. It kind of tastes like... Treat may Pilipinong bata doon. Ano nasa niya? Parang medyo na siya. Parang, or should I say, parang medyo fast foody. Parang masarap siya. Tsaka mura siya. No? Yung mga ganyang price point. Tikman mo lang. Ako naman yung susubok. Hindi ko rin alam ano yung susubukan ko. Pero, tingnan natin sana masarap yung dumpling na to. Sarap. Heavy, no? Oo. Sabi, parang langgana yung size ng bowl na huli kumain kanina. Nakang serving nila. Ang sarap. Tsaka nakapunta kasi kami dito ng tanghali. Nakapunta kasi kami dito ng tanghali. Ang daming nagpapadeliver. Konti lang yung kumakain, pero mas marami nagpapadeliver. Sarap tong lugar na to. Try nyo to. Parang binlender nila. It looks like it's mango smoothie. Parang mango smoothie. Pagkatapos, meron silang corn juice na mainit. Oo, literal na parang kailangan niya ng konting asukal, friend. Parang yung nagtitinda ng mais sa palengke. Yung pinagpakuluan na tubig, yun. So guys, it smells like French fries, but it's peanut flavor. And it tastes like Master Siomai, but Chinese style. I don't care if people say this is overrated. Pero tong spot na to, matagal ko na tong gustong puntahan. Kasi lagi kong nakikita sa Instagram to, friend eh. Ang daming foreigner dito. Minsan kinakabahan din ako pag masyadong maraming foreigner. Kasi mas prefer ko yung maraming local. Ginaya ko na lang din pala yung order nung nandun sa harap namin na table. Kasi sobrang appetizing talaga. Uy, ano yan? May egg yolk. Haluin ko lang to, lab. Hindi ako mahilig sa egg yolk eh. That's good. Interesting. Ay, ito masarap. Looks can sometimes be deceiving kasi parang yon, pansit canton na may manok tapos may scallion oil, ganun lang yon. Sabi ko sa inyo, ang sarap nito. Lalo na kapag paired dun sa pineapple bun na may makapal na butter. Hindi yun ganun kasarap kapag kakainin mo siya na on its own. Pero kapag nagsama na yung pansit canton tsaka tong tinapay, ang sarap! So far, sa lahat ng toast na natry ko dito sa Hong Kong, ito yung pinakamasarap. Tingnan nyo naman gano'ng kakapal yan. Feeling ko dinip fry siya ng isang buo na ganyan. Pero, you have to add yung maple syrup. Ano ba to? Honey or maple syrup? Hindi ko alam. Basta it will add a different depth dun sa flavor na meron siya. Tapos yung texture! Hindi ko mamawari. Crunchy siya, tas medyo gooey ng konti, parang may palaman sa loob. Tapos, yung flavor profile nito, babalik-balikan mo talaga. Tapos pagtingin ko nga sa gitna, ay! Mayroon pa surprise na ganon! Mga James, ang sarap ng mince meat with rice kasi may egg. Good. Siyempre, pag nasa Hong Kong ka na, kailangan matikman mo yung Hong Kong pancake. Marami nito yung money, pero mas maganda doon kayo bumili sa mga ganitong klase ng mga tindahan. Kasi ako lang naman to, feeling ko mas authentic siya. O, nagpa-add na nga ako ng sabaw kasi medyo masakit lalamunan ko nito. At siyempre, huwag kalimutan ang mga fish balls. Manong, hindi siya may fish balls po. O, talaga tinawag na Manong. Medyo may kamahalan lang nga yung kanilang fish balls pag kinonvert mo sa peso to. Pero kasi yung flavor nito, may curry siya, pinakuluan siya doon sa curry, tapos may toyo, tapos din yung lasa very nutty yung kanilang chili paste or chili oil.
How's the waffle, Liam? Crispy? Anong score? It's yung 10 out of 10. Yum. Water. Mabuti na lang may dala kami tubig. Liam, pingi. Kuha tayo. Uy, paka-crispy naman, Norn. Ang sarap na waffle nila, kaya pala medyo mahal. Kumpara sa iba, mas mahal to. Medyo struggle lang tayo kakain, ha? Eto na, tinake away na ni tata yung kakainin natin. Uy, Liam! Look! Mas masarap naman. Mas masarap ba yan? Careful ka, baka masagi mo kung matapunan tayo. Magmamansya to. Let's have some fish balls. Sarap naman ng fish ball. Naman nito, ay dito na 8 out of 10. Ma'am, you want to score dyan? Ano? Ano yan? What's your score? My score is 5 out of 5. How about you? This one is 8.5 out of 10. Sarap. Ang crispy ng waffle ni Liam. Wow, sarap. Ayun. Titikman natin kung ano lasa. That is good. Sarap. Maasim-asim. Ang awkward ko kumain. Hirap na hirap ako. Wala kasi si Daddy Justin. Palagay nga muna to dito. Wait lang ha. Wait lang. Oh. Masarap siya. Mahilig ako sa ganito eh. May mushroom. Meron siyang parang mga sotang-sotangon. Andito tayo ngayon sa I-Square. Katapat lang nito, may Elegant Tang Dynasty na hinarangan ng bus. Ayun. Ayun, Elegant Tang Dynasty. Tara, punta tayo doon sa loob. Very touristy yung mga pasalubong na pwede natin mabili doon. Ayan, Frenny. Eto na siya. This is it, the Elegant Tang Dynasty na store. At sa labas pa lang, kita na natin ang mga tinitinda nila. Ang cute! Napaka-cute naman ito. Parang gusto kong bumili ng isa na ganito. Tapos gawin kong parang hindi para sa ref. Idikit ko sa handle ng mga kitchen drawers ko. Ang cute nito! Ang ganda! May mahjong tiles pa. Teka, pili tayo. Ang daming options. Sana lilito ako. This one, oh. Ay! Ang cute. Ito. Ay, ganda nito. Parang gusto kong bumili. Oo, sige, bili tayo. For myself. Ang favorite place ko sa Hong Kong ay Wan Chai. Asan yung Wan Chai? Admiralty, Causeway Bay. Ay, siguro maganda meron tayong ganito. Ang ganda, no? Ang cute naman nito. Ang favorite place ko dito sa Hong Kong ay Wan Chai. Friend, ang dami pang options dito. Kaya na lang ang magsasawa. Cute nito. Yung mga favorite na kinain natin dito sa, pwede natin siyang makita as a souvenir. Diba? Ayan, ang cute nito. Milk tea. Sarap na milk tea sa Hong Kong. Ay, naku, matutuwa yung anak ko kasi may mga ganito. Gusto niya yung mga cars na ganyan. Ay, ang cute nito. Gusto ko na. Eto, sama pala kayo sa akin sa isa pang store. Medyo social. Ayan, finally, friends. Nakita ko na. Eto siya. Ayan, let's go. Pasok tayo sa loob. Ang ganda ng facade niya. Tara, pasok tayo sa loob. Parang yung shopping experience mo dito, mas magiging okay kumpara doon sa isa. Pero mas marami options dun sa Elegant Tang. Pero ang gaganda rin naman ng mga nandito. Uy, may sumusunod. Ay, may nakuha na siya. Ang cute! Cute naman na itong Coca-Cola. Ang dami mga maliliit na mga bagay na hindi mo naman kailangan pero masarap bilhin, di ba? Haha! Ito, egg waffle. Ay, may lalagyan pa siyang ganyan. Ano ba yan? Ang cute, Hong Kong souvenir. Tadaan! Friends, medyo pataas yung yung lakad dito. Kaya medyo kailangan niya ng matindi-tinding energy. Ang cute naman nito. Ang dami mga cars dyan, no? Siyempre, may batang masaya na naman. Ay, ang cute nito. Ito. Daddy, tingnan mo yung taxi. Ito naman yung ice cream truck. Pero mas cute yung taxi para kay Liam. Pang skincare niya. Babe!
Ito, wait lang. Ito, mas maganda yung white rabbit nila dito. Tsaka ito, mas cute yung yung print ng eco bag dito. Yung mga eco bag din nila dito, cute. Pero mas marami option dun sa kabila. Pero, yung mga sombrero nila, mas cute dito. Tara, samahan nyo kung may dadayuhin tayo dito sa Peninsula Square. Lalagay ko yung full address nila dito sa screen kasi meron ako nakita ang jewelry store dito. Hi! Andito na tayo ngayon sa 1710. So, yun yung pupuntahan natin. That's where they make diamonds. Yun, doon tayo pupunta sa showroom nila. Ayan, finally, nandito na tayo sa Top Jewel. Ang daming options, friend. Nalilito ako na overwhelmed si Mami kasi hindi ko alam saan ako sisimula. Here we have the Louis Stones. We offer GAA, HRD, and IGI. Number 1, syempre po, is the GAA. Siya po kasi ang gumawa ng standards in classifying the natural diamonds po. Sa GAA po, meron silang tinatawag na 4 Cs. It's actually 5. Number 5 is the certificate. So, for the 4 Cs of GAA, color, clarity, and carat weight. So, for example po dito, ma'am, we have the Louis Stones here na pair. Dalawang report siya, so each stone has a report po. When we see the encryption through microscope, you will see this report number po to verify na ito talaga yung report na nagmamatch dito sa Louis Stone natin. Ay, tingnan nyo to. If you're on a budget, for as low as 152 USD, meron ka ng diamond earrings. Ito, matagal ko nang gusto ng ganito. Ano man tawag dito? Tennis bracelet? Yung ganyan. Love. Merong manipis lang. Medyo mas gusto ko yung maliliit lang para mas dainty lang yung style niya kapag sinuot ko. Now, if you're planning to visit, mas maganda magpa-reserve kayo, magpa-schedule kayo kaysa mag-walk-in para mas, alam niyo yun, prepared sila para maipakita nila yung mga bago nilang stocks. Si Mami nagbibili ng diamonds, gastos naman yon. O, di ayun na nga, friendies. Magsukat tayo. Meron akong nakitang sing-sing na pakrosyo na ganyan. Girl, kahit wala akong manicure, ang ganda-ganda ng daliri ko. Diba? Hindi halata na lagi akong nag-zonrox na CR. Meron akong nakitang magandang earrings. Teka, sukat natin siya. Tatanggal ko na yung isa. Ha? Hindi ka pa mawala. Hindi ka pa mawala, teka. Pakita ko sa inyo. Ang ganda nitong earrings na to. Medyo may parang love-hate relationship sa white gold. Kasi minsan mukha siyang libag sa akin. Pero siguro depende. Baka pag may, na siya, may bato, medyo mas maganda na siya tingnan. Pero ang cute kasi na nung nasa display siya. Yung isa heart. Teka lang. Ano ba yan? Makawala pa. Ayun. O, diba? Hindi na nakita. Nilam mo na. Ay, ito yung isa. Ayun, ang cute. Girl, kahit medyo maliit siya, pero pag natatamaan ng ilaw, nagniningning. Tapos ito yung isa. Para mas cute to, no? Oo, mas bet ko to. La! Ito na talaga yung friend. May happy birthday self, Merry Christmas, ano ba? Ano pang pan-justify ko dito? Parang mas bet ko to, no? May padanggal-dangal na ganyan. Yung stud earrings, okay din naman sa akin, pero kasi medyo siya. Medyo parang lang siya. Dot. Medyo ganun lang. Okay, teka. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung white gold, may love and hate relationship ako dyan. Cute nito, di ba? Your first diamond. As in, dot lang siyang ganun. Kikita niyo ba? Cute. Ang cute! Oo. Iba talaga siya, Bio. Nice. Pero tingnan yung itsura sa akin ng gold. Friend, yung gold, love. Ganda. Ganda nito. Ay, bogs. Oh, di ba? Iba talaga yung gold. Layo ako ng konti. Makikita niyo pa rin siya. Wala lang, natutuwa lang ako. Lumalabas yung pagkamalandi ni Mami Kish pag nakakita ako ng mga alahas eh. Tapos, ito yung mga gusto ko ipakita kay Daddy Justin kasi gusto ko siya magbayad. Gusto ko talaga ng tennis bracelet. Cute. Tennis bracelet ba yung ganito? So pretty. Merong mas maliliit. Alam niyo, pinapagalitan ako ng nanay ko pag bibili ako ng alahas kasi gusto ko yung mga maliliit. Sabi niya, ano ba yan? Pag yan naputol, ang hirap ayusin yan. Pero kasi tingnan niyo, sobrang dainty. Oo, di ba? Tapos eto. Tingnan niyo tong rings na to. Yung design sila, tapos yung isa, tawag dito, ano ba to? White gold, tapos ito, gold. Friend,
Kenny ko. Kailangan mag-propose sa akin ni Daddy Justin. 10 taon na kaming mag-asawa. Diba? Ang ganda. Ganda. Lagi akong maghahawi ng buhok pag... Pero parang hindi bagay sa suot ko, no? Parang nakapang-hiking outdoor outfit ako tapos tad ako ng alas. Pero yung gold, friend, hindi naman gold. Dapat lagi ako emotional. Ang ganda! Love. Tapos may isa pa. Eto. Siyempre, hindi pa natin afford yung sobrang malaking. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung ganun kalaking bato na buo. So, ganito lang muna. Illusion lang. Illusion! Ang ganda! Alam niyo, engagement ring ko, ang batong pinili ni Daddy Justin, sapphire. Ang gusto ko diamond. Ewan ko ba doon, bakit? Sapphire yung blue, di ba? Kasi daw, para daw Princess Diana daw ako. Gusto ko Kate Middleton. Tapos, pinakano ko. Anyway, ang dami ko ng chinika sa inyo. Hindi ko alam. Kailangan ko pumili ng isa. Or dalawa. So difficult. Oh, by the way, meron silang ganito, oh. Yung certificate nila. GSI certificate. Tapos, makikita nyo yung mga serial number. Pwede nyo yan i-double check. O, ayan. Kada bili nyo may ganito. May certificate of authenticity. Bongga. Uy, maraming nagjaja-fakes ng ganito, ha? Pero dito legit siya. Diba? Thank you so much sa mga vloggers na nag-share ng mga ganitong klase ng information. Sa kanila ko ito nakita. Sabi ko, ay, sakto pagpunta ko ng Hong Kong, pupunta ako dun sa, sa Top Jewel na store. So, ayan, happy naman ako. Hindi ako na-intimidate kasi minsan, di ba, parang nakaka-intimidate pumasok sa mga ganitong klase ng mga stores. Parang feeling mo mamatahin ka ng mga tao. Parang feeling ko, bibili ba ito? Hindi. Ganito pa naman ako pumorma kapag nasa abroad ako. Yung parang parang mag-hiking. Lagi na ganito. Gusto ko sana mag-dress up. Dapat ba nag-dress up ako pag pumunta ako sa mga ganitong lugar? Or, hindi. Basta, I love the customer service. Anyway, sige. Nalito ako, tatawa kay Daddy Justin niya. Update ko kayo kung ano yung mapipili ko. Sa Diary Am? Only toys. Tara, let's go inside. Excited siya. Medyo tagulang siya ng konti, Pero Hong Hing Toys. Mami, kabila. Oh, kabila. The other one. This one. Yan ang favorite niya. Ang dami mga pwedeng souvenir dito. Like mga toys, si Liam. Ano nga yan para makapili ka? Ano ba hinahanap natin, Nak? Hindi mo na makakausap yan. Kasi may hinahanap na siya na gusto niyang target. Ayan, from floor to ceiling, puro laruan. Grabe, daming toys, oh. Yung mga mahilig sa laruan. Ito si Liam, tumigay. May mga Hong Kong exclusive ba dito, Nak? Exclusive. Dami. Ang pinakagusto ko dito, ginulo-gulo na niya. Ito yung pinakagusto ko. Yung stoplight. 29 na sa kanila. Sa kanila pinakamura to. Tutor tayo ni Liam. May mga Lego din, oh. Ano pang makikita dito? May mga vintage toys pala dito. Grabe yung ulo ni Ultraman. $99. Ito meron. At saka may isa pa din. Mga Nerf gun. Ayun, oh. May mga naka-display pa din sa loob, oh. Pwede mo ibili yung stock Lego. Sino nga yan? Astro Boy? Astro Boy ba pangalan yan? I don't know. Oo, hindi niya hilig yan eh. Ito pa, dami oh. Ay, eto. Yan, bakit ito mas mahal? Kasi pang collectors lang yan eh. So, Mga collector's item pala yun. Ito pa oh. Grabe to. Multis 5. yung mga 699. pang beginners item. Grabe naman yan. Mga ano na to, yung nabuksan ng mga gachapon. Ano yan, no? Wala ko masyado naiintindihan sa ganito, pero kung mahilig kayo sa toys, ayan, dito sa Wanchay. Nakatago sa palengke to, itong lugar na to. Yes, love. Ito pa, ang dami, oh. Wow. Sa baba din may tumita. Pang beginners item. Grabe, yung isang yun, oh. Nag-yellow na yung plastic, $399. Okay. Andito kami ngayon sa sulok para lang makita niyo yung
Apple Store na nandun sa likod namin. Mas mura kasi bumili ng iPhone sa Hong Kong, di ba, Daddy? Yes, malaki yung discount. Kasi natutunan namin na wala pala silang VAT. Wala silang value-added tax, Daddy. Sarap. Diba? Sana sana sa Pilipinas din. Sa atin napakamahal. Pero eto, pakita natin sa inyo kung ano itsura ng Apple Store dito sa likod ko. Pasok tayo. Sana pwede mag-shoot, no? Oh, wait lang. Tingnan natin kung yung iPhone 17 madadapa pa si Mami. Mag-a-adjust siya. Ang ganda ng front cam. Nakakaloka. Daddy! wala sa plano kong bumili. Sabi ko, itutur ko lang kayo. Kaya mag-window shopping lang tayo. Pero mo, mapapabili ako lang. Ang ganda. Ang ganda. Silver ganda. Oo. Should we get one? Magkano siya? Charge ko na lang sa tax ko. Ang sabi kasi, si Hong Kong has no VAT, no sales tax, and generally, ang baba ng mga import duties nila. Kaya, kaya nilang magpresyo talaga ng mas mura kumpara dito sa Pilipinas. Oh, wow. This is, love. Sobrang light. Sa computation namin, parang mas mura ng mga 10 to 13,000 pesos dito sa Hong Kong. Tingnan natin kung magkano presyo. Just 1 terabyte. 1 terabyte? Yeah. And this one, how much? One terabyte. Okay. Alright. This one no stock. This one has stock. All colors? Okay. Alright. Love, ang ganda. Ano pinagkaiba ng Pro tsaka Pro Max? Size lang? Size. Pero mas gusto ko din, maliit lang. Gusto ko din yung maliit lang. Diba? How? Eto, dadaanan lang natin. Kasi may nakita akong DJI store. Tara, pasok tayo. And ang ginagamit ko palang vlogging camera ay DJI. Ay, meron ng Action. Ano yan? Kakabili ko lang ng Action 5. Uy, tuloy-tuloy yung isa dun, oh. Hi! 5. Ito yung Action 6, babe. Ito. Nice. How different is it? No? Bakit parang maganda rin ako dito? What's the difference between the 5 and the Pro? Because this one is flexible. Flexible temperature. Okay. Kunyari, ano man papakita natin? Di ko alam The kung... sensor size. Oo, biggest sensor size. Ang ganda na po. Sige nga, side by side natin. Hawakan ko kayo. Ay, oo. Mas wide yung isa. Oo, tsaka mas crisp. Siyempre. Ganun. Talaga naman ano. Ang dupang no. Ito yung nano. Pinagpipilian ko actually kung magnanano ako or yan. Kaso kasi, prone to mawala sa akin. Oo. Makakalimutan ko to. Mas gusto ko yan. Pero sobrang portable niya. Diba? Ang liit lang din niya. Ilan yung apat yung mic? Can I borrow? Like ito. Kung ikukumpara mo yung size. Diba? Ilan yung apat yung mic yung kaya? Hindi, iba yun. Ibang DJI product yun. Yung DJI Mic 3? Mic 3 ata yun. Yan. Fan tayo ng DJI. Everything we use DJI and Apple products. So, nandito tayo sa Sneaker Street sa Mongkok. So, kung gusto nyong bumili ng sapatos every time na nandito kayo sa Hong Kong, this is the place to be. Pero, ang tip na mabibigay ko, parang dapat open-minded kayo kung anong makikita ninyo na sapatos. Kasi minsan yung mga gusto nyo model, kasi expect kayo na discounted siya, madalas hindi pa. Pero minsan, pag maglilibot ka talaga na maglilibot, minsan may mga stores na discounted na, may mga stores na di pa discounted. Minsan may mga model kayo na hindi nyo gusto, pero yun yung discounted. Yun, dapat bukas yung options ninyo na pwede kayong bumili. So in short, yung mga ayaw mong bilhin, baka yun ang mabili mo? Pwede. Oo. So, yun. So, marami. Parang dikit-dikit. Kung wala sa isa, lipat lang sa kabilang stores. Bilihan ulit ng sapatos. Kung wala doon, lipat ulit. Siguro itong stretch lang na to, parang at least... Pakita mo nga. Oo. Yeah, itong stretch lang na to, siguro mga at least 30 shoe stores. Tapos iba pa yung meron doon sa kabila, meron pa yung iba doon. So, yan. Sana na-enjoy nyo tong vlog na to and samahan nyo ako sa mga susunod pang Hong Kong vlog. See you next time. Bye!